everyone and welcome back to another video. Ayan, so for today's video, mag-grocery haul tayo since marami sa inyo yung naku-curious kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin dito sa Spain. So particularly nasa Barcelona ako ngayon, 3 stores yung pinuntahan ko. So una is sa Mercadona, pangalawa is sa Aldi, tapos meron din akong isang pinuntahan na Asian store. So unahin muna natin sa sa Mercadona. So papakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ko, tapos yung presyo. So first one, and eto mura lang siya, is baguette, 57 cents. Euros lang siya. Okay? Tapos eto, excited ako dito kasi nag-viral to sa sa TikTok. Ice cream siya na parang coconut, tapos parang siya, coconut shell, something like that. So eto is 270 euros. So dalawa na siya na ganyan, no. Ayan. So excited akong tikman to. Tapos ang aking favorite na snack is yung Fouet. Magkano ba to? Parang 1 euro 30 cents ata to. So, ayan siya. Tama ba? Oh, 1 euro 30 cents. Tapos, bumili rin ako ng pasta. Spaghetti na pasta. So, ito is 80 cents. 80 cents na euro. 80 cents euro, 500 grams na siya. So, para sa akin, mura to. And then, bumili rin ako ng mga karne, syempre. So, ito is marinated na siya na chicken. So, nakikita nyo yung presyo, 393. So, depende dun sa, I think, weight nung bibilhin mo. Iba-iba yung presyo niya. So, ito is 0.7 kilogram. So, almost 1 kilo siya. Tapos, 3.93 euros. And then, next one is yung regular lang na chicken. Feeling ko masarap tong pang-adobo. 3.80 na euros. This is 0.9. So, almost 1 kilo siya. Okay, so 3.80 euros. Feeling ko yung mga karne is, para sa akin mura siya. Mura siya kasi almost 1 kilo naman siya. Tapos syempre, bumili rin tayo ng tinapay. So, ito is yung parang sariling brand nung Mercadona. So ito is 1 euro 30 cents. 1 euro 30 cents siya. Hindi ako nagkakamali. And then, bumili rin ako nung ito yung gustong-gusto ko dun sa mga groceries dito sa Europe kasi makakabili ka talaga ng mga pastries na fresh. Sa Canada, wala kasing, meron din. So, tatlong pastry yung nabili ko. 90 cents yung isa, 270 cents yung total. So, tatlo na siya na piraso. And then, bumili rin ako nito. Feeling ko maganda siyang pang snack. Hindi ko pa ito natitikman eh. Barquillos siya na may tsokolate doon sa tawag dito? Doon sa loob. So, is 225. Medyo mahal. Hindi ko mahal to. 225 euros. Tapos syempre, bumili akong conditioner kasi naubusan na ako ng conditioner. Yung mura lang yung binili natin kasi malapit na rin naman akong umalis. Baka hindi ko rin siya maubos. So, 140. 140 yan. Tapos, bumili ako nitong ito yung favorite brand ko na bacon dito pag nagpupunta ako sa Spain. Hindi ko alam kung meron ding ganito dun sa other parts ng Europe. Pero ito talaga yung lagi kong pinagbe-breakfast. So, 240 yung isa. So, yung total natin dito is 480. Yan siya. Tapos, bumili rin ako ng chicken na hotdog. So, eto, hindi ko lang sure kung magkano it is. Ito pala yung 130. Yeah, 130 euros siya. And then, bumili ako ng dalawang wine. Bumili ako ng dalawang wine kasi darating yung mga friends ko mamaya galing sa Germany. Kaya actually marami akong binili kasi
dito na yung, eto na yung kakainin namin for the next few days para hindi na rin kami gumastos na kumain kahit sa labas. So magluluto na lang dito, tas dito na rin kami wine. So dalawa yung binili ko. Eto yung red is 225. Tapos itong Merlot is 225. Yung red pala is that 255. Di ba mura lang yung mga wine nila dito? Anyways, ang total damage natin sa Mercadona sa lahat ng mga pinakita ko sa inyo is 33 euros and 2 cents. So ano sa tingin nyo? Mura ba siya dun sa gaano kadami na nabili natin or hindi? Okay, so next is nagpunta rin ako sa Asian store and gusto ko sanang bumili ng toyo kasi pang adobo nga sana dun sa chicken, kaso meron lang sila yung malaki. Hindi ko naman kailangan yung malaki, gusto ko lang yung maliit. So hopefully meron kaming madaanan na Asian store na meron silang maliit lang. Kung hindi ko alam kung anong gagawin namin dyan. But anyways, bumili ako ng rice. 1 kilo lang to na rice. This is 250. 250 siya. Tapos, bumili rin ako ng dalawang, yung regular lang na Shin Ramyun. Ito pala yung mas mura kasi etong regular na na Shin Ramyun, 165 siya. 165 euros. So, in total yung dalawa is 330. Mas mahal pa rin siya compared sa North America para sa akin, pero mas mura siya compared dun sa isa. Kung hindi nyo pa napanood yung isang video ko, panoorin nyo. Yung parang Shin Ramyun na black, something like that. Pero eto yung regular. Tapos ang ako dito, kasi wala nga sila yung 1 pack, yung 5 pieces na 1 pack. Feeling ko mas mura sana kung meron silang ganun. So far, yung meron na ata akong 3 or 4 na Asian stores na napuntahan dito. Lagi na lang per piece yung benta nila. So, feeling ko kaya din siya mas mahal. Medyo lumalamig-lamig na dito sa Barcelona. So, naghahanap-hanap na ako ng mga soup. So, yan yung pinaka mabilis nating makakain or maluluto. Tapos pala, bumili ako ng kimchi. So, mahal yung mga kimchi nila dito, girl. Ano ba yan? Yung kimchi, magkano ba to? 285. 285 itong maliit na pack na to. So, ayan siya. Bala ko is magluluto ng fried rice mamaya. Tapos, ko siya, parang kimchi fried rice. Diba? So, yun siya. Tapos, yun lang yung nabili natin dun sa Asian store. Ang total is 865 euros. So, yun yung total natin. Okay, tapos next, pumunta rin ako sa Aldi kasi meron akong mga nakalimutan na bilhin nung nagpunta ako sa Mercadona. Medyo malayo yung Mercadona. Yung Aldi, 5 minutes walk lang dito sa apartment. So, doon na lang ako bumalik para mas malapit. So, bumili muna ako nitong tinapay din. Ang dami ko binibiling tinapay, no? Pero kasi, feeling ko, mas madali na tong pang kape-kape, pang merienda, nung mga kaibigan ko nga pag dumating sila, or pang breakfast. Tapos, eto, meron na siyang tsokolate sa loob. So, eto, ang total, or 172 to. 172? Oo, 172 euros yung chocolate na croissant. Tapos, bumili rin ako nitong panglaba. Hindi ko nga alam kung ano to kung pang softener siya. Pero ito na yung pinaglalaba ko. Hindi na ako nag-aabalang bumili pa ng mga ibang panglaba kasi aalis na rin naman ako. So, okay lang siya. So, anyways, ang presyo nito ay 169. So, 169 to. Hindi ko alam kung fresh fabric softener yan o panlaba. So, anyways, bumili rin ako ng rosé. So, syempre para meron tayong pang inom-inom. Mas mura na yun talaga na bibili ka sa grocery kesa lagi na lang sa labas. So, yeah.
So, eto is, hulaan nyo kung magkano, $2.99 siya. $2.99 lang, diba? Kesa naman lalabas ka, mga magkano din yan. Tapos, since may binili tayong pasta kanina, bumili na rin ako nitong sauce. So, eto yung quattro formaggi na sauce. This one is 199 euros. Yung sauce. And bumili rin ako nitong cappuccino. Pag nakikita nyo yung mga videos ko sa TikTok, ito talaga yung lagi kong iniinom. So this is 172 euros. Tas usually, naglalaso sa akin ng isang linggo. Pero ako kasi, 2 to 3 times akong umiinom ng ganito. So, pag mga isang beses ka lang nagkakape sa isang araw, baka maglaso ng mga 2 weeks or 3 weeks. Ganyan. Tapos, bumili rin ako ng olives. Ayan siya. Parang 95 cents lang siya. So, black na olives. Maganda yan pang wine. Tapos, bumili rin ako nitong, ang tawag dito, chips. Magkano ba to? 199. 199 euros. Siya. Tapos, guys, etong, parang mga mani, mga ganun-ganun. 99 ata to. Hindi ko sure. Or 99 cents pala to. 99 cents. Okay, so anyways, next up is ang ating corn. Ilalagay ko siya dun sa rice. Dun sa fried rice pag nagluto tayo mamaya. Alala ko, ito yung 99 cents. Ito yung 99 cents. Tapos, bumili rin ako ng cheese. Ito yung brie na cheese, 165, mura. Alam mo yung isang napansin kong mura dito sa Spain is yung mga cheese nila. So kung mahilig kayo sa cheese, kagaya ko, para siyang heaven. Ang problema lang kasi sa akin, dapat hindi ako kumakain ng mga, or hindi ako masyadong kumakain ng dairy kasi nagkakaroon ako ng mga breakouts. Kaya ngayon, ang mukha ko ganyan dahil kain ako ng cheese every day. And ayun na nga, syempre hindi makukumpleto ang ating Aldi haul pag wala itong favorite ko na cheese, guys. Pag nakita nyo to sa Aldi, bilhin nyo na kasi super sarap talaga. So, nakakakain itong isang buong ganyan, isang araw lang yan sa akin. Minsan dalawa, kasi super sarap talaga. Hindi siya yung cheese na na matapang. Ito super light lang siya, tapos super sarap talaga. So meron siyang pinya. Rulo de queso con pinya. So ayan siya. So this one is 145 euros yung isa. 4 yung binili ko. Tapos, tumakbo yung ating paper towels. Ito yung last na item na nabili ko sa Aldi kasi kailangan ko na naubusan na ako ng paper towel. Hindi ko kasi alam yung mga pangalan nila sa Spanish, kaya doon ako nahihirapan pag tumitingin ako ng presyo. Ano ba nakalagay dito? Papel de cocina. Cucina. Okay, so finally, parang ata to? 219 euros. Ito lang yung nakita ko na parang hindi pa natin nababanggit. So, anyways, ang total natin sa Aldi ay 25.90 euros. So, in total, magkano ba to? 25.90, 33, tapos 865. 966, 162, 63, 64, 65, 66. O mga 67 euros lahat ng mga nabili natin. So, yun lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga usual na presyo ng mga bilihin dito sa Barcelona. So, kung mapapansin nyo, meron naman yung mga iba na mura din talaga. For me, specifically, usually yung mga parang everyday na mga gamit-gamit at saka mga pagkain, mas mura din talaga. Compared sa Canada para sa akin. And meron naman yung mga ibang items, usually mga Asian na mga products. Feeling ko mas mura talaga sa Canada kasi mas marami doon. Eh dito, feeling ko hindi pa siya ganun dumadami. Pero
For the past like a few years na lagi ako nagpupunta dito sa Barcelona, feeling ko mas dumami na nga yung mga Asian stores. Kasi before, wala akong masyadong nakikita. Ngayon, ang dami ng mga restaurants, mga Asian restaurants, at saka mga groceries. So, baka in a few years, mas magmumura na siya. But, anyway, so thank you so much. Sana hindi kayo na-boring sa ating grocery haul for today. But thank you so much for joining me. Kung meron kayong mga gustong videos pa na makita, please don't hesitate to let me know doon sa comment section natin below. And don't forget to subscribe. Marami tayong mga nag-reviews for the past few weeks na hindi pa nagsusubscribe. So please don't hesitate to subscribe. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!